Nagpapatuloy ang kwento sa mga taong nagsasabing na narinig nila ang balita patungkol sa pag-purify ng malaking bilang ng daga na Samire Sanayon ang nagsalita nito ay isang matanda at kasama ang maraming tao dagdag pa nito na nakarinig din sila ng balita na niligtas daw ni Allen ang batang si Charlotte at sana pati sila iligtas din ito ngunit sumagot lamang si Allen na hindi siya nagligtas ng sinuman. Sabay takip sa librong kanyang binabasa at nagtaka naman ang mga tao sa kanyang mga sinabi. Nilinga ni Allen ang mga tao at mahinahong sinabi na si Charlotte ay patay na. Nagulat naman ang mga tao sa tinuran ni Allen. Kaya tinanong sila ni Allen na paano siya makakaligtas ng tao kung meron lamang siyang dugo ng pagiging banal mula sa Holy Emperor pero wala siyang namana na abilidad mula dito. Sa mga narinig ng mga tao agad naman silang nadismaya sa sinasabi ni Allen at nagsasalita na lang sila ng paano na lang ang kanilang nayon at agad pa naman silang pumunta dito sa kadahilanang baka sakaling maligtas pa sila. Sa mga narinig ni Allen na pabuntong hininga lamang ito. Sabay tinanong niya ang mga tao kung saan sila nakarinig ng balitang nagligtas siya ng tao sa sigot na sana ang matanda pero biglang sumigaw ang loko-lokong kasama ni Allen noong nakaraan at binanggit ang pangalan ni Allen. Masaya nitong sinabi na si Charlotte ay nagising na at may pa-thumbs up pa ito. Dagdag pa nito na salamat daw sa prinsipe ngunit nagtaka siya dahil marami ang tao sa silid pero pinagpatuli niya ang kanyang sinasabi na pinapatulog niya ito ulit dahil mukhang pagod pa ito. Sabi ng lalaki na mukhang marami arang bisita ang prinsipe ngayon at makikita naman sa muka ng mga tao ang kanilang galit habang tinignan si Allen at sinabi niyo akala nila patay ni si Charlotte pero si Allen naman ay makikitang tahimik lang sa kanyang inuupuan. Sabay nagsabi na lang siya na bahala na at umiwas ng juwan sa mga tao. Di kalaunan tumayo naman si Allen at sinabing sa palagay niya dahil sa meron siyang banal na kapangyarihan na mas lamang sa kanila sa mga narinig ng mga tao na papamura na lang sila dahil ano daw ang meron kay Allen. Pero bigla niyang sinabi na may kondisyon ang kanyang pagtulong sa pagtingin ni Allen sa matanda nakita niya ang pangalan nito na si Parlock na 75 na taong gulang na at nakita din niya ang mga espesyalidad nito at ito ay puno ng pagdududa sa kanya kaya naging interesado si Allen dahil nakita niya ang mga impormasyon nito. Kaya napapaisip na lang siya na kailangan nito ang kanyang tulong pero hindi ito naniniwala sa kanya dahil siya ay basurang prinsipe kaya sinabi na lang ni Allen sa matanda na ito ay simpleng kondisyon lamang. Agad naman niyang sinabi ang kanyang kondisyon kung saan siya ay hindi magtatrabaho ng libre sa kanila kaya bigyan nila siya ng pera at pagkain. At ayusin nila ang cathedral ng libre ang lahat ng ito. Sabay nagbibis na si Allen at sinabi pa niya na para ito sa kanilang kaligtasan pero kung ayaw nila at hindi pa nakapagtapos sa pagsasalita si Allen pinigilan naman siya ng matanda at sinabing sasang-ayon sila dito. Kaya dinagdag ni Allen na meron pang isang importanteng bagay at sa mga narinig ng mga tao napaisip sila na meron pa pala at makikita sa kanilang mga muka ang pagkalugmok. Kaya sinabi na ni Allen ang huling bagay na hindi ito maaaring malaman ng mga Holy Knights at sumang-ayon naman ang mga tao dito. Habang tumalikod na ang mga tao nagsalita naman ang isang tao sa kanyang kasama na hindi ba sila niloloko lang ng prinsipe at narinig naman ito ni Allen pero hinayaan niya na lang ito at napaisip na sa wakas ang cathedral ay para sana sa pag-exile pero ngayon ito ay magagamit na nila ng maayos. Balik sa nakaraan may nagsasabing kay Allen na ang 30 katao na bangkay ay nagiging zombie at yun ay nakakatakot. Kaya bigla namang sinabi ni Allen sa lahat na kumuha na sila ng kanilang mga kagamitan na ipinagtaka naman ng mga tao. Dagdag pa ni Allen na humingi sila ng tulong sa kanya kaya tinanong niya ito kung siya lang ba ang kalaban mag-isa. Sabay inilagay niya ang kanyang pala sa kanyang balikat at pangiting sinabi na pwede silang hamampas ng iilan habang siya ay gumagawa ng kanyang pagdadasal. Habang ngumiti si Allen sinabi takot na sinabi ng mga tao na si Allen daw ay isang demonyo. Nagsasalita na sana ng demonyo ang isang tao malapit sa bintana ngunit may bigla siyang napansin sa bintana na may tumunog. At tinignan niya ito kaya bigla naman siyang napasigaw sa kanyang nakita dahil ito ang mga zombie na nakasunod sa kanila.
Kaya sinabihan niya ang kanyang kasama na magmadali itong kunin ang kanilang mga kagamitan mula sa lalagyan. Hamampas lang sila hanggang sa gusto nila pero nakita naman ni Allen at ng mga tao ang nasa unahan na labis nilang ikinagulat. Sa kanilang nakita maraming zombie ang patungo sa kanilang kinaroroonan. Kaya napatanong na lang sila kung paano naging 30 lang yan na mga zombie dahil sa kanilang paningin sobrang marami nito at nanlilisik pa ang mga mata nito. Kaya tinawag naman ni Allen ang chief kung saan ito ang matanda at nauutol nitong sinabi na hindi siya makakakita habang tumatakbo sabay peace sign sa ating bida na labis naman na ikinakagalit ni Allen niloloko ba daw siya nito. Balik sa kasalukuyan hinampas ng malakas ni Allen ang isang zombie na umatake sa kanila. Nagpatuloy ang kanilang paglalaban at makikita si Allen sa gitna ng laban. Nabiglang intake siya ng isang zombie na kaagad din naman niyang nadepensahan ang pag-atake nito. Sabay ginamit niya ang kanyang kasanayan at nagawa naman nito umilo at may lumabas na tubig sa kanyang pala. At ang kanyang ginamit na kasanayan ay ang Swamp of Death na nagawang masunog ang balat ng mga zombie pag nadempian nito. Sa mga nakita ni Allen pinagpatuloy niya ang pag-aatake sa mga ito. Kaya napapasabi na lang siya na ang paggamit ng mga kasanayan ay hindi ang parte na mahirap dahil naging necromancer na siya bago pa lang siya makapunta sa mundong ito. Lumahok siya sa isang virtual reality na laro sa beta testing nito para makalakam ng mga barya at sa mundong iyon pinili niya ang class ng isang necromancer. Sa di inaasahan sa tingin niya namatay siya sa isang electrocution. Nawalan siya ng malay pagkatapos niyang maamoy ang masusunog niyang katawan at kasunod nung gumising na siya ay nandito na siya sa katawan na ito. Kaya natuwa niyang iniisip na sa kabutihang palad ang mga kasanayan niya sa laro ay nalipat kasama niya. Dagdag pa niya ang divine power ay nandito na sa katawan na ito na magkaiba sa kanyang mga skills at nahihirapan pa siyang kontrolin ang kanyang divine power. At sa kada gamit niya ng kanyang skills bigla ding sama-sama ang kanyang divine power. Kaya napapaisip siya na maaari pa ba itong ayusin pero habang si Allen ay nag-iisip may bigla namang sumigaw sa kanyang likuran na tao at umupo itong nagsalita na hindi niya kaya. At nanginginig nitong sinabi na hindi na talaga niya kaya sa kabila ng pagiging zombie nila. Sa kadahilanang nakikita niya ang kanyang asawa na naging isa din sa mga ito. Kaya nilapitan siya ng babaeng zombie sabay hinawakan sa pisngi at sinabing paano niya magawang patayin ang babaeng ito. Sabay tumulo ang patak ng kanyang luha habang nagdadrama. Pero sa inakala niyang naging malambot ang zombie bigla naman siya nito inatake at sumigaw na may nanlilisik na mga mata. Ngunit bigla din namang sinipa ni Allen ang muka ng zombie at sa nakita ng lalaki nagulat naman siya dito. Sabay na patumba ang zombie at tinawag pa ito ng kanyang asawa. Kaya sinabihan ni Allen ang lalaki na tigilan na nito ang pagdadrama dahil isa na itong patay na. Katawan pero sumagot lang ang lalaki na walang naintindihan si Allen. Pero sinigawan lang siya ni Allen na tignan niya ng mabuti ang kalagayan ng babaeng zombie habang tinuro niya ito. Sinabi ni Allen na ang kanyang katawan ay gumagalaw at ang kanyang kaluluwa ay nawala na at kung gusto niyang ganyang na lang ang kanyang asawa at nagdusa mas mabuting tumakbo na ito palayo at sa narinig naman ng lalaki na tigil naman ito sa kanyang pag-iyak. Dagdag pa ni Allen na kung ayaw niya naman na nagdusa ang kanyang asawa tigilan na nito ang pag-iyak at pumatay na habang makikita naman sa kanyang likuran ang maraming zombie na papaatake sa kanila. Pero umilag lang si Allen sa atake ng zombie. Kasunod nun nagulat siya dahil may paparating pang atake. Kaya maghahanda na din sana siya na dumpensa. Ngunit may nakita siyang babae na tumalon mula sa taas at papunta sa kanilang kinaroroonan. At malakas na sinantek ang lupa na nagawa nitong mayanig ang paligid. Sa suntok ng babae na butas naman nito ang lupa at si Allen naman ay natabunan sa kanyang balabal habang nagtataka sa mga pangyayari. Kasunod nun hinayla na ng babae ang kanyang kamay at makikita sa unahan ang nanginginig na bumangon na zombie. Ngunit tumalikod lamang ang babae at tinanong ang prinsipe na ayos lang ba ito at ang babae pala ay si Charlotte. Lipat ang tagpo sa kasagsagan ng Galagas at taglamig sa nayon.
Makikita si Charlotte na mabilis na tumakbo at napasabi sa kanyang sarili na naniniwala siya na sa lahat ng pangyayaring iyon maaari pa silang maging malusog sa susunod na taon. Habang patuloy sa pagtakbo, hingal niyang sinabi na naniniwala siya sa mga sinasabi ng kanyang ina kaya tinawag niya ang kanyang mga magulang. Agad niyang binuksan ang pinto ng kanilang bahay at sinabi sa kanyang mga magulang na maraming mga daga ang umatake sa labas. At meron itong mga mapupulang mata ngunit nagulat siya sa kanyang nadatnan. Dahil naging zombie na ang kanyang ama at nakita ni Charlotte na kinain na nito ang kanyang ina. Habang ang kanyang ina ay nasa malubhang kalagayan, sinabi pa nito na tumakbo na raw si Charlotte dahil ang kanyang ama ay naging halimaw na. Ngunit hindi tumakbo agad si Charlotte at tinawag pa nito ang kanyang ina habang makikita sa kanyang buong katawan ang labis panginginig. Habang patuloy na kinain ang kanyang ina, napapasabi na lang siya na hindi ito maaari. Subalit huli na ang lahat dahil naging zombie na din ang kanyang ina at nilingon si Charlotte ng mga ito. Kasunod nun sinabi niya na wala na siyang masyadong naalala kasunod nun pero patuloy pa din siyang hinabol ng mga zombie kaya napaiyak na lang siya habang tumatakbo. Dagdag pa niya kumuha lang siya ng kagamitan na kahit ano para ihampas sa kanila. Nagawa naman niyang makatama sa mga zombie. Pero nagawa pa din siya dito at lumayo na ang mga zombie sa kanya. Dugtong niya habang malapit ng mahawa na ang mga tao sa kanilang nayon ay naging kakaiba. Pati ang mga daga na gusto siyang atakehin noong nakaraan ngayon hindi na siya nito pinansin. Kaya napatanong na siya sa kanyang sarili na naging isa na ba siya sa kanila pero wala na siyang pake doon. Habang nakaupo malapit sa bintana sinabi niya na mukha wala nang magliligtas sa kanya. Kaya napaiyak na lang siya habang nagsasalita baka sakaling may magliligtas pa sa kanya kahit isang tao lang. Pero nagtaka siya dahil may naalala siyang isang pangyayari na may nagligtas sa kanya. Ito ay isang binata na nilaban ang kanyang zombie na katawan. At pilit siya nitong nilunod sa malinaw na tubig at hindi na niya maisip ang iba pang mga detalye. Sabay bigla na lang siyang nagising sa kanyang alaala. At hayngal na hayngal siya habang nakahiga. Kaya napapaisip na lang siya na sino ang taong iyon at anong klaseng alaala iyon ngunit naputol ang kanyang pag-iisip dahil may nagsalita na nagising na pala siya. Agad naman siyang bumangon at sinabing nasaan siya sabay hawak sa kanyang ulo sumagot naman ang katulong na sabi ng prinsipe kailangan niya siyang alagaan dahil may mga zombie sa labas at wag silang maingay at sa mga narinig ni Charlotte nagtaka naman siya patungkol sa prinsipe at sa mga zombie. Pero mula sa bintana nakita ni Charlotte ang labanan at ang prinsipe na sumigaw na tumigil na ito sa pag-iyak at pumatay ng mga zombie. Habang panagmasdan ng tanawin sa labas may nagsalita sa prinsipe na may zombie sa likod nito. Kaya naalala ni Charlotte ang kanyang sinabi noon na kung merong magliligtas sa kanya. Sabay bigla siyang tumakbo sa bintana. At binuksan ito kaya nasilaw naman ang katulong dito. Sa pagbukas ni Charlotte sa bintana agad naman siyang pamatong dito kaya nagulat ang katulong at tinanong niya si Charlotte na anong ginagawa nito. Sa pagpatong niya sa bintana bahagya naman itong nasira. Bumalik ang tagpo sa pagtalon niya sa itaas ng prinsipe habang inatake ito ng mga zombie. Kaya bumulusok si Charlotte pababa at sinuntok ang lupa kaya nagkaroon ng pagyayanig. Sa ginawa naman niyang iyon natamba ang lahat ng zombie at nanginginig itong tumayo. Pero si Charlotte ay tinanong niya ang prinsipe kung ayos ba ito. Nagkaroon ng liwanag sa paligid ni Charlotte habang si Allen naman ay natabunan ng kanyang muka sa kanyang balabal at sinabi ni Charlotte na ililigtas niya sila. Makalipas ang ilang oras makikita naman si Allen na pagod at pawis sabay na papasabing hindi ito maaari habang may tinignan siya sa kanyang harapan. Ang nakita niya sa kanyang harapan ay ang mga tumpok pala ng zombie at napatanong na lang siya kung paano ito nagawang mag-isa ni Charlotte. Sabay lumingon siya rito at nakita niyang binuhat siya ng mga tao kaya napapasabi na lang si Allen na sinasamba pa nila si Charlotte kaysa sa kanya. Sabay buntong hininga at napapaisip na sa palagay niya ang pag-cleansing ni Charlotte bago maging zombie ay may epekto sa kanya.
Dagdag pa ni Allen na hindi niya alam kung ano ang magagawa ng kanyang mga abilidad kaya lumapit na lang siya sa mga tao at sinabing tigilan na nila ito at pumunta na sila sa kanilang mga pamilya. Dagdag pa ni Allen na alam niyang pagod na silang lahat pero kailangan talaga nilang gawin iyon. Sabi pa niya na sila ay nagdudusa kaya palayain na nila ito at sa mga narinig ng mga tao malungkot naman silang yumoko. Nagsabi din ni Allen sa kanila na tutulungan niya sila para sa ritual. Napapaisip naman si Allen dahil ang paglibing ay madali lang ang paglibing ng patay at hilingin na mamahinga ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan nun ang mga kaluluwa ay hindi na maggagala pa at tuluyang mamahinga. Nabanggit naman ni Allen na yan ang reason kung bakit siya tinapon sa lugar na ito. Dagdag pa niya na ang lugar ng mga patay ay may malaking hansa sa pagkakaroon ng mga zombie at kailangan nila ng isang tao na mag-aalaga nito. Kaya napasabi na lang si Allen na sa lahat ng mga pangyayaring iyon nananatili pero itong hindi normal. Nasagi naman sa kanyang isipan na hindi pa siya nakakita ng record sa mga nayon na mabilisang nasira. At naisip din niya na masyadong maaga ang wave of death na dumating. Kaya tinawagan niya si Chief at agad din naman itong lumingon at sumagot. Lumapit naman si Allen at tinanong niya ito na kung ang lahat ba ng bagay sa nayon maayos at meron ba silang kakaibang bagay na napansin dito. Sumagot naman ito na wala naman siyang nakitang kakaiba dito. Sabi pa ng matanda na ang insidente ay nagsimula noong nakaraang buwan. Sumagot naman si Allen na sa palagay niya mukhang ang lahat ng ito ay may nagplano. At sinabi niyang may necromancer sa lugar na ito at sa mga narinig naman ng chief at mga tao. Gulat nilang sinabi na may necromancer ang Reaper na gumawa ng salot at ang demonyong nagsil sa mga kaluluwa pero mahina namang sumagot si Allen na hindi at ang necromancer na tinutukoy niya ay siya mismo. Pero hindi siya narinig ng mga tao at sinabi pa nila na ang pagiging malapit sa kanila ay masyadong kadiri kaya napaisip naman si Allen na wala siyang pake kung nadidiri sila sa kanya. Dagdag pa niya na kung teorya niya ay tama ang nagko-control sa mga zombie ay nasa malapit lang ngunit hindi niya alam kung paano hanapin ang taong iyon. Pero tumalikod lang siya at sinabing hindi na niya muna asikasuhin ang bagay na yun kaya natutulog na siya at sinabi niya sa mga tao na sila na ang bahala sa lahat at nagpasalamat naman sila sa kanilang prinsipe. Habang pumasok napasabi na lang si Allen na anong ibig sabihin nila sa prinsipe siya ay isang manggagawa lang. Pumasok na kaagad si Allen sa kanyang silid sabay humiga at napabuntong hininga. Sabay dahan-daang pumikit at napasabi na magpahinga na muna siya ng kaunti at ang paglibing ay masyadong nakakapagod. Umabot ang umaga nagulat naman si Allen dahil nakarinig siya ng siya mula sa labas. Kaya pumunta na siya sa bintana at napatanong sa mga nangyayari dahil masyado pang maaga para mag-ingay at nakarinig si Allen ng may kinuhang tao. Natauhan si Allen sa kanyang narinig na kinuha ang tao ng zombie. Dito na muna tayo. Magtatapos mga idolo kaya pa-like at subscribe para sa susunod na mga videos natin. Maraming salamat.